sooner. A name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and MCGI mga kapatid, sa topic na patutunayan ko na ang utos na pag-iikapo ay umiiral, nagpapatuloy at dapat pa ding sundin ng mga alagad ng Diyos mula noon hanggang sa panahon natin ngayon. So again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang utos ng pag-iikapo ay umiiral, nagpapatuloy at dapat pa ding sundin ng mga alagad ng Diyos mula noon at hanggang sa panahon natin ngayon. So affirmative natin mga kapatid, si Brother Denmar Santiago ng SDA, at negative naman si Brother Mario San Diego ng MCGI. So sa ating setup ng debate, standard ito ng Russia TV, yung 10-7 natin. So 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung ating rule number 1, yung limit sa pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question. Kailangan sumagot muna bago magpaliwanag. Rule number 13, yung 10 seconds explanation rule. Kung wala doon ang sagot nyo, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag, pero sa rebuttal pwede na doon. Rule number 6, parusa sa dalawang warning, minus 1 minute yan. Rule number 7, objection at clarification limit, isang beses lang every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance at pagmumura, hindi pwedeng banggitin, at yung mga word na sinungaling, demonyo, kulto, pwede pa yan sa akin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10,
pwede magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng ating debatista. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay pag hindi nagre-respond yung ating debater. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsalita, hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon po ako, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala at konting history ng topic na ito. Bakit pa ito nabuo? At syempre ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Okay, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isa pong layman ng aming church. Simpleng layman po dito sa aming church na Seventh-day Adventist. At mga kapatid, tayo po ay nagbabalik sa larangan ng debate. Sa matagal na panahon, hindi tayo nagkaroon ng ganitong gawain. No, dahil tayo matagal na nagpahinga sa ating pagdiskusyon. Pero tayo ngayon nagbalik at ang ating kausap ay si Brother Mario. No? Siya po ay nagbabalak pa lamang po na umanib sa Iglesia ng Diyos o ng MCGI na tinatawag natin. No? So, ang aming paksa, mga kapatid, ay patutunayan natin na dapat pa rin sundin, umiiral pa rin, at nagpapatuloy pa rin ang ikapok mula noon hanggang ngayon, no? Pinagpapatuloy pa rin ng alagad o ng bayan ng Diyos, no? Yun po yung aming topic dahil ito yung hindi pinapaboran ni Brother Mario. No, dalangin natin ang usaping ito ay makatulong sa inyong pagpapalago sa pagkakilala sa ating Panginoon at nawa kayo ay makasumpong ng katotohanan lamang sa debating ito. Maraming salamat, Brother Rasha, and back to you. At pakilala din yung ating tututol naman. Okay, magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Binabati ko po kayo ng magandang tanghali. Muntik na akong mangumpisal kay Bro Denmar kasi ang haba masyado. Muntik na akong mapaanib dun Parang kaaya-ayang pakinggan. Salamat sa inyo mga kapatid. Sa maiksing papasalamat at magandang tanghali sa inyo. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative. Pero by the way mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong content, or pwede kayo mag-tag ng inyong mga friends mga kapatid dahil napakaganda ng topic natin ngayon. At bibigyan ko ng 10 minutes sa Brother Denmar Santiago ng STA. Kung meron ka pang may slides ka ba bro or share? Okay na. Proceed ka bro. 10 minutes. Okay. Isang magandang umaga ulit sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay pumapailang lang muli sa inyong harapan ng inyong mga screen, no? So ayan, ang topic natin, mga kapatid, ito, basahin lamang natin yung topic natin. Patutunayan natin, mga kapatid, sabi dito sa topic, no? Wait lang. Okay. Sabi dito, patutunayan ko na ang pag-iikapo ay umiiral, nagpapatuloy at dapat pa ding sundin ng mga alagad ng Diyos mula noon hanggang sa panahon natin ngayon. Sa madaling salita, no, mga kapatid, saklaw nito yung mga dating alagad din ng ating Panginoong Diyos.
No? Katulad ni Abraham. Ito basahin natin. Unahin natin si Abraham. Ang sabi ho dito sa Genesis 14:20, no? At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng inyong kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng samsam. Yan. So si Abraham pala ay sumunod doon sa utos ng pag-iikapo. Ibinigay niya doon sa pinakapunong pari na si Melchizedek. Yan. Ngayon, so ito ay isa lamang sa mga alagad ng Panginoon na tumupad ng utos ng ating Panginoon. No? At dadako tayo sa ating panahon. Mayroon din bang halimbawa gaya nito kay Abraham na sila din nagbigay ng 10 bahagi? Ito, basahin natin. May nagbigay ba ng kanilang 10? Meron ho. No? Meron. Ito, babasahin ho natin. Meron ho nagbigay. Yun nga lang, yung pagbibigay, ang pagbibigay nila, ninakawan nila. Ito. Ayan. Kaya ano nangyari sa kanila, mga kapatid? Ito sa aklat po ng mga gawa, no? Aklat ng mga gawa. Ito sabi, basahin natin. Dito po sa 5:1 hanggang sa patuloy. Puntahan natin. 5:1 ng gawa. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ang kanyang asawa na si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari. At lingid sa kanila, inilingid ang isang bahagi ng halaga at nalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling si Espiritu Santo upang maglingid ng isang bahagi ng lupa, no? Halaga ng lupa. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga gayoy nananatili ang iyong sarili. At nang may pagbili na, hindi baga sa iyo ang kapangyarihan. Ano't iniisip mong bagay nito sa iyong puso't ikay nagsinungaling sa mga tao? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, humandusay siya at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. So dito, napansin natin, may senaryo na yung mag-asawa na Ananias at Sapphira ay bumili ng isang pag-aari. Pagkatapos, mga kapatid, ano nangyari? Sila'y nagtago ng isang halaga. Tinago nila isang halaga at yung kalahati ay sa mga apostol. Kaya dito, papansin natin, mga kapatid, nagnakaw sila. Ito yung sinasabi sa Malakyas, ang sabi ng Panginoon, ninanakawan baga ninyo ako. Yan. Nagnakaw, kaya ano nangyari? Pinarusahan. Kaya sa ating panahon, mga kapatid at mga kaibigan, ang utos ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nagbabago. Patunayan po natin. Mateo 5:17 hanggang 18. Sabi ay ganito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya dito, mga kapatid, hindi ho nawawala ang kautusan. Hindi nabawasan, hindi nawalan ng bisa, hindi sinira, walang pagbabago. Yun pa rin ang utos.
Kung ano ang utos noon, ganun pa rin ang utos ngayon. Isang pampatunay na ang dating utos, yun pa rin ang utos. Ay sabi dito, sa aklat naman ng mga apostoles. Sabi dito ng mga aklat ng apostoles, unang Juan 2:7, mga minamahal, wala akong sinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo na, buhat ng pasimula. Ang dating utos ay salita na inyong narinig. Wala na pong bagong utos eh. Hindi nawala ang kautusan, hindi nasira, walang pinalitan. Kaya ang sabi, ang isinusulat namin sa inyo, ang sabi ni Juan, yun pa rin yung dating utos. Kaya hindi ho maaari na hindi magpapatuloy, hindi iiral at hindi susundin ng isang lingkod ng Diyos ang utos ng pag-iikapo. Susundin pa rin, no? Pero sa paanong paraan, tandaan natin, hindi ho tutol ang Panginoong Hesukristo at mga apostoles sa pag-iikapo. Ang maaaring tutulan ng ating kapatid, bibigyan ko na siya ng hint, bibigyan ko na siya ng palatandaan para makatulong sa kanya, no? Kasi baka mamaya may babasahin siya, no? Yung manner nung pagbibigay. Okay? Ang pagbibigay, dapat pagka tayo sumusunod, may pag-ibig. Sige, basahin natin. Ang sabi ay ganito. Okay, basahin natin yung 14:15. Okay, 14:15 ng Juan. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. So dapat ang ating pagsunod sa kautusan, ang ating pagsunod sa kautusan ay may pag-ibig. Hindi ka maaaring mag-ikapo kung hindi ka masaya. Kailangan masaya ka nagbibigay. You know? So, hindi dapat tutulan ang pag-iikapo. Dahil hindi nga ako nagbago. Tandaan natin hindi nagbago, hindi pinalitan, hindi nasira ang kautusan. Okay. Ang nagbago, baka kasi may basahin na naman siya, bibigyan ko na ng pader. Ang nagbago, yung paraan kung paano isinulat ang kautusan. Halimbawa, sa 10 utos, dati siya'y nasa bato na, ngayon ay nasa puso na ng tao. Yan. Pero yung kautusan na iniutos, yun pa rin ho ang utos. Kung ano yung utos noon, yun pa rin ang utos ngayon. Hindi ho nagbabago. Dahil ang kautusan ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon ay namamalagi magpawalang hanggan. Basahin po natin sa Biblia para ho ang ating kapatid ay maliwanagan doon sa ating sinasabi. Dito po sa aklat ng mga awit, mga kapatid. Sundan ninyo ako yung may mga Biblia dyan aklat po ng mga awit. Basahin natin Tagalog ito. Aklat ng mga awit. Okay, sabi dito sa 119 verse 142. Ang katwiran mo'y walang hanggang katwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Ayan Ayan, yung katwiran ng Panginoon ay saring ipinagpapalagay na kautusan. Okay? Kasi sa Jewish literature, mga kapatid, may tinatawag tayong yung ginagamit nila dito na device. Pinagpapalit nila yung topic doon sa first sentence sa ikalawang sentence, no? Yan yung tinatawag nating psalmistic chiasm, no? So yung katwiran dito
ay ipinagpapalagay doon sa posisyon ng kautusan. Kaya sabi dito, ang kautusan, ang katwiran mo ay walang hanggan, ang kautusan ay katotohanan. Sa madaling salita, gagawin natin, ang sabi doon, ang kautusan ay walang hanggang katwiran. So ipinalit lang natin kasi yun po ang kanilang literary usage o ginagawa ng mga Israelita o mga Hudyo sa kanilang mga sulatin. Thank you. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating negative. Brother Mario, 7 minutes. Your time start na. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo sa Genesis ng 14 ng 20, binasa mo yung kay Abraham. Tapos malinaw, narinig ka ng maraming mga tao. Naka-record to, naka-video. Sabi mo, sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Yan, narinig ka ng mga tao. Sabi mo yan. Sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Tanong ko sa'yo, sa panahon ba ni Abraham, nung magbigay siya kay Melchizedek, may utos na ba ng pag-iikapo kay Abraham noon o kusa niyang pagbibigay yon? Tanong ko sa'yo. May utos na po bago sa panahon ni Abraham. Sa totoo lang, bago pa ang paglalang, ang kautusan ay umiiral na. Yan ang paniniwala namin kapatid ha. Ang kautusan ay kasing likas ng Diyos na walang hanggan. Kung saan ang kautusan siya'y patibayan ng luklukan ng Diyos. Yan, saan natin mababasa? Okay. Ang tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung yung kautusan umiiral na. Ang tanong ko sa'yo, kasi sabi mo, malinaw narinig ka ng mga tao, wag mong iibayin yung sinabi mo. May utos na, sabi mo kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Narinig ka ng maraming tao, wag kang magsinungaling. Tanong ko sa'yo, meron ka bang mababasa na si Abraham inutusang mag-ikapo kay Melchizedek? Meron o wala? Yes, meron. Sabi ko nga sa'yo, ang kautusan umiiral na bago pa kay Abraham. Kaya ako maliwanag Dito basahin natin 89:14 ng awit. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Yan. So yung kautusan, ang kautusan, patibayan ng luklukan ng Diyos. Kung tatanggalin mo ang kautusan, mawawala din ang Diyos sa langit. Okay, tanong ko sa'yo, wag tayong maglokohan. Hindi ko papansinin yung binasa mo, malayo yan Sabi mo, merong mababasa na may utos na kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Ngayon, maraming nagbabasa ng Biblia, alam nila yan kung may utos talaga o wala. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi mo meron. Nasaan yung sitas na mismong inutusan ng Diyos si Abraham na magbigay siya kay Melchizedek? Yung sitas, sabi mo meron. Wag tayong maglokohan, labas mo sitas. Ito nga. So, sagot, Mr. Moderator, 30 seconds. Ang kautusan, singlikas ng kalikasan ng Diyos na walang hanggan. Inuulit ko nga, yung patibayan ng luklukan ng Diyos ay nakabase sa kautusan sa awit 89 verse 14. Sa madaling salita, bago pa kay Abraham, may kautusan na bago pa nalangin si Eva. Okay, sige, alam naman na nanonood yan kung may utos o wala Hindi na kita pipilitin dyan. Dito sa Acts ng 5, ng 1, ng 5, binasa mo. Kay Sapira. Tanong ko sa'yo, yan ba patungkol sa ikapo? Sa chapter na yan, may mababasa ka ba na binanggit dyan ng ikapo? At dinala mo sa malakis ng 3 ng Diyos yung talata na yan? May mababasa ka bang ikapo dyan sa chapter na yan? Meron o wala? Sagot, categorical. Meron. Behind the text. Okay? Kasi may konteksto yan Dahil nga yung pag-iikapo ay hindi naman tinanggal. Sabi nga natin, ang kautusan ay hindi nasira. Walang mawawaglit kahit isang tuldok o kudlit sa kautusan. Kaya hindi malabo na ikapo ang tinutukoy diyan, kapatid. Next question. Okay. Alam mo, napakalayo ng sagot mo Ang tanong ko sa'yo, liwanagin mo utak mo. Diyan sa mismong context ng Acts ng 5, meron ba dyan binanggit na ikapo? Huwag kang sumagot ng kung ano-ano. Meron o wala? Sagot categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection din, Moderator.
Sumasagot ka ng Brother wala. Denmar, Sige, unahin sige. muna natin. Brother Denmar muna, Sige. Brother Mario. Brother Denmar. Mr. Moderator, ayon sa ating rules, Mm-mm. bawal ang ad hom. Sabi niya kasi, liwanagin ko yung utak ko. No? Okay, So, okay. ad hom mo yun, Mr. Moderator. Okay, so... Kaya magtanong siya ng maayos. Okay. So, Brother Mario, ayon Objection sa... din, moderator. Oo, wait lang bro ha. So, ang objection dito ay patungkol dun sa pagbanggit mo ng liwanagin ang utak. Brother Mario, anong counter objection mo doon? Ang counter objection ko, ang tanong ko kasi, Acts ng 5 ng 1 hanggang 5, binasa niya. Tinatanong ko dun sa Acts ng 5, kung tumutukoy ba sa ikapuyan. Kasi sabi niya, dinala niya yan sa Malakit ng 3:10, yung talata na yan. Kaya, Okay. hinahanap ko kung sa ikapu o gumagawa lang siya ng kwento ng kasinungalingan niya. Kaya Okay. tinatanong ko, nasaan? Sabi niya, meron. Okay, Labas okay. niya, sitas niya yun. Okay, so ganito ang hatol ko sa objection ni Brother Denmar. Again, meron tayong rules mga kapatid patungkol sa hindi pagbanggit ng mga physical appearance gaya ng sinasabi mo, Brother Mario, yung utak ba? Pwede mong gamitin yung ibang salita gaya ng pag-iisip, pero ang utak kasi is a part of a body. So, dito, klaro naman yung tanong din ni Mario. Brother Denmar, ready ka nang sumagot, bro? Ito, sagot ko, Mr. Kasi, Moderator. talata daw. Sabi ko nga po, meron. Behind the text. Dahil hindi nga malabo na ika po ang tinutukoy doon dahil hindi po nasira, hindi pinalitan, at hindi binago ang kautusan. Mateo 5:17 hanggang 18. Yeah, next question. Isang kudli tutundok, hindi nagbago. Next question. Okay. Okay, sabi niya, sige, pakakawalan kita dyan. Ito sabi niya, ang utos ng Diyos hindi nagbabago. Narinig siya ng maraming tao, wag mong i-deny yan. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi ng Diyos, magpapatuli noon. Pero ngayon, sa Galatia ng 5 ng 6, kay Kristo Jesus, ang pagtutuli ay walang kabuluhan, datapot ang hindi pagtutuli. Tanong ko sa'yo, sa panahon ni Kristo, ang pagtutuli ay wala ng kabuluhan. Nagbago ba utos? Categorical, oo o hindi? Hindi po. Hindi po. Kasi hanggang ngayon, tuli ka. Hindi ka ba tuli? Baka supot ka. Ako kasi tuli ako Gusto makita. Kaya hindi ko nagbago. Yung dating utos noon, yun pa rin ang sinusunod ko. Nagpatuli po ako. Baka kayo hindi. Next question. Hindi ka nyo po Sabi muna. mo, ang salita ng Diyos hindi nagbabago, hindi nasisira, walang binago. Narinig ka ng maraming mga tao, wag kang di-deny. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi sa Mateo ng 5 ng 28 hanggang 29, narinig nyo ang sinasabi sa kautusan ni Moises na wag mangangalo niya. Sa panahon naman ni Kristo, sabi niya, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino man tumingin ng mahalay sa isang babae ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Sa panahon ni Moises, wag kang mangangalo niya. Sa panahon ni Kristo, tumingin ka lang, nagkakasala ka na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nagkaroon ng pagbabago sa panahon ni Kristo. Ngayon, sino ang mas nagsasabi ng totoo sa inyo? Si Kristo o ikaw? Categorical, sagot. Sagot po. Pareho. Dahil sa panahon po noon, bawal ang pangangalo niya. Sa panahon ni Kristo, bawal pa rin. May dinagdag lang siya. Pero hindi nagbago. Bakit? Bawal pa rin mangalo niya. Kung nagbago na kautusan, pakulunyain mo yung iyong asawa. Try mo. Try mo kaya ngayon. Okay, eto next question. Sige. Eto sabi ngayon sa Biblia. Noon sabi kay Moises, huwag kang papatay. Sa panahon ni Kristo, magalit ka lang sa kapatid. Pumapatay ka na. Tanong ko sa'yo, meron bang nagbago? Dahil sinasabi mo walang nagbago. Tanong ko sa'yo, meron na bang nagbago? Meron o wala? Sagot categorical, huwag kang magsinungaling. Okay, wala po. Kasi sa panahon pa rin nila noon. Time. Okay, so Ayan. nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live kay The Bread of Our Soul. Sabi niya, sablay ka Denmark. Roma 5:13, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Shoutout din kay Pastor Jermel Amlon. Doon ako sure
Shoutout din kay Iggy Boy, Kilat. Negative din ako sa ikapu sa panahon ngayon. Pero kay Denmark ako, nakapag-aral yan. Di tulad kay Mario TV. Show ni Soriano lang pero tigasin naman sa debate. At shoutout din kay Chris Dogkot. Shoutout po. At kay Arnel Hiban. God bless bro Denmark. At dako tayo sa ating negative presentation. Brother Mario, your time start now, bro. Okay, magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang tanghali. Bro Denmark, kamusta? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, si Mario. Dati nakabike ka lang, ngayon nakakotse ka na. Ang lakas ng kompra mo sa ikapu. Ngayon ganito, no? Sabi sa Hebreo ng 7 ng 12, sapagkat nang palitan niya ang pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Ngayon mga kapatid, nang si Kristo ang pumalit sa pagkasaserdote ni Moises, palibasay may lalong kaluwalhatian sa nagtayo ng bahay, kinakailangan na ring palitan ang kautusan. Ngayon, si Kristo ang pumalit ng pagkasaserdote na katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ngayon, sabi sa Hebreo ng 7 ng 12, nang pumalit siya sa pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Bakit kapatid? Ganito ang ating mababasa sa Hebreo 7 ng 18. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Yan. Napawi ang unang utos, sabi ng Biblia, no? Dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Bakit? Kasi sa panahon na yon ang nakikinabang, sinasamsam ng mga Levita at ng mga saserdote. Sinasarili nila. Hindi nila binibigyan yung mga babaeng bao, yung mga taga-ibang bayan na mga may parti sa ikapu. Nangyayari rin yan sa ating panahon. Maraming mga pastor ngayon sinasarili ang ikapu. Kaya dyan nagalit ang Panginoon. Nagkaroon ng kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, sabi ng Biblia. Kasi nga, pinakikinabangan ng mga mangangaral yung ikapu at hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. Nung panahon ni Kristo, sa Hebreo ng 1:1, ganito ang ating mababasa hanggang 2. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. At sa ating panahon ay nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. Merong kautusan ng Diyos na para kila Moises at para sa mga Levita, at merong kautusan ang Diyos na para naman sa mga Kristiyano. Yan ang intindihin mo, Denmark. Ngayon, mga kapatid, no? Sa panahon ngayon natin, mga kapatid, nung si Jesus na ang pumalit sa pagkasaserdote ni Moises, na katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek, at si Kristo na ang ating saserdote sa ating panahon, pinalitan na ang kautusan. Bakit? Bakit pinalitan, no, mga kapatid, no? Ganito ang ating mababasa, no? Ano ang ipinalit sa kautusan sa ating panahon? Ito ang sabi sa Ikalawang Korinto ng 8 ng 11 ng 12 sa magandang Biblia na pinagtulungan isalin ng mga protestante at ng mga Katoliko. Ganito ang ating mababasa. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Yan mga kapatid, no? Ang mga apostol hindi na nagturo ng ikapu. Wala kang mababasa niyan mga kapatid. Ang sabi ng mga apostol sa kanilang mga turo, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, ay tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya. Yan kapatid, no? Ikapu ba yan? Ayon sa inyong makakaya. Yan kapatid, no? At hindi ayon sa hindi nyo kaya. Yan kapatid, problema kila Denmark, ikapu pa rin. Wala ka nang mababasa na ang mga apostol nagturo pa ng ikapu na magbigay ang mga Kristiyano, kapatid, kasi nga may bago ng utos. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang panahon. May utos na para kila Moises at sa mga Levita, Israelita, may utos para sa mga Kristiyano. Yan kapatid, dapat matuto kayong mga pastor. Ito sabi sa Roma ng 12 ng 8. Ito rin ang sabi ni Apostol Pablo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob,
magbigay kayo ng buong puso. Yan kapatid, no? Magbibigay ng buong puso. Hindi sinabing magbigay kayo ng ikapu. Biruin mo sa dami ng sulat ni Pablo, wala siyang sinabing ikapu na magbigay ang mga Kristiyano. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Pero sa mga pastor, meron pa ring ikapu. Bakit? Nagpapalaki kasi at nagpapataba ng kanilang mga tiyan. Ngayon, ang sagot, ganito. Ito ngayon ang sabi ni Pablo ulit sa 2 Korinto ng 9:7. Walang inutos na ikapu. Ito ang sabi, no? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan kapatid, no? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang ikapu utos. Sa pilitan yun mandatory yun na pag di ka nagbigay, may curse na darating sa'yo. Kaya dito, tinatanggap ng Diyos yung nagbibigay ng may kagalakan. Magbigay ayon sa inyong ipinasya. Binago na ang kautusan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, Hebreo 9 ng 10, palibasay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. Yan kapatid, no? Meron ng panahon ng pagbabago. Yan ang dinauunawaan ng mga pastor ng ikapu. Etong si Pastor Denmar, tagapagtanggol ng ikapu. Kaya pala lumalaki siya. Eto mga kapatid, no? Ano ang kinalulugdan ng Diyos sa panahon ng Kristiyano? Ikapu ba mga kapatid? Hindi. Basa. Hebreo 13 ng 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay nalulugod. Yan kapatid, no? Yung paggawa ng mabuti, pati yung mga pag-aabuloy, sabi ng mga apostol, huwag niyong kakalimutan. Sapagkat ang Diyos nalulugod sa ganung hain. Kapatid, no? Kasi sa panahon ni Kristo, mga kapatid, hain at handog ay hindi ko ibig. Hebreo 10 ng 5. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi na kailangan ng Diyos ng pera, kapatid. Dahil siya ang may-ari ng lahat. Saan natin mababasa yan, kapatid? Awit 50 ng 12. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Ngayon sa panahon natin, sabi ng God, no? Kung magutom ako, hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Sino ba ang nangangailangan ng ikapu? Tanong, Diyos ba? O si pastor? Yan kapatid, malinaw yan. Yan ang aralin mo. Yan ang poste na gibain mo. Yan ang tinayo ni Camacho. Kaya sabi lagi ni Camacho, itinatayo ko ang isang poste, itinatayo ko yung kabilang poste, gibain mo kasi Adventist ka, kasama mo yan Kaya nangyari si Camacho rin, ang daming tinayong poste. Kaya ang Pilipinas pumangit Puro poste tinayo ni Camacho Katulad mo, Adventist ka rin Tayo kayo ng tayo ng mga poste, wala namang bahay. Ngayon no kapatid, ganito no? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, bakit nagkaroon ng pagbabago? Yan kapatid, si Pastor Denmar dito maiintindihan Yung mga nanonood na lang ang makinig kasi si Pastor Denmar, hahanap yan ng butas. Kasi ang hinahanap niya ay pagtanggulang ikapu Kaya pala si Pastor Denmar, alam mo Pastor Denmar, 3 verses na lang yayaman ka na. Grabe ka. Gamit na gamit mo yung malakit ng 3:9 hanggang 10 Gamit na gamit mo Kaya ako naniniwala, 3 verses na lang malapit ka ng yumaman. Oo kapatid, pero wag ka. Sabi ng James ng 5:5, ang inyong mga puso ay inyong pinataba. Kaya pala ang taba nito kayo'y inihanda sa isang araw ng katayan. Yan kapatid, no? Inihanda pala yung mga matataba sa araw ng katayan. Kaya pala sa lugar nila doon sa Adventist, sabi ng Mateo ng 8:30, sabi doon, may kawan ng mga baboy ang kumakain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Kaya pala, ang lakas ng kompra ng ikapu. May kawan ng mga baboy ang kumakain sa di kalayuan doon sa kinaroroonan nila. Yun yung mga Adventist. May kawan ng mga baboy ang nanginginain. Grabe kayo. 3 verses na lang, yayaman na kayo. Tama yan. Pastor Denmar, ikaw ang tagapagtanggol ng ikapu. Bakit? Sabi sa Epeso ng 3:19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang dinodiyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Biruin mo, iniisip mo, puro ikapu. Ang daming mas mahalagang bagay sa ikapu.
Mateo 23 ng 23, ang kahabagan, ang pag-ibig, kaya nagagalit si Kristo sa inyo eh. Puro ikapo yung kinukuha nyo eh. Ang nakapagtataka mga kapatid, hindi nila kinukuha yung mga konis, yung komino, yung mga herbal, puro pera lang. Grabe kayo, ang gagaling ng utak nyo, Pastor Denmar. Alam mo, sabi sa Roma ng 16-18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi saan? Sa kanilang mga sariling tiyan at dinadaan nila sa mabubuting pananalita at maiinam na talumpati at dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yang kayo mga kapatid, ang dami walang alam sa Biblia. Mahiya kayo, Pastor Denmar. Walang utos niyan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time, Okay. sir. Okay. Ayon doon sa sinasabi mo, naniniwala ka doon sa nababasa. Tama ba? Naniniwala ka doon sa may mababasa? Tama ba? Yes or no? Yes, naniniwala ako sa may mababasa, pero merong aral sa Espiritu. Unang Korinto ng 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay. Oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Ikalawang Korinto ng 3:6. Hindi lahat per titik. Merong aral sa Espiritu, hindi lahat mababasa. Sana naman pag tumanong ka o ipakita mo na may aral sa Espiritu. Okay. Ikalawa kong tanong, kung naniniwala ka doon sa mababasa, kung maniniwala ka doon sa mababasa, no? Kasi sabi mo, wala tayong nabasa na iniutos ng mga apostol ang pag-ikapo. Ngayon, hanapan naman kita. May mababasa ka rin ba? Utos ni Kristo at ng mga apostol. Letra por letra. Huwag na kayong mag-ikapo. Meron ba o wala? Meron, yes! Babasa ako, pero may aral sa Espiritu. Pag nabasa ko, aaminin mo, sinungaling ka. Sige, babasa ako. Bigyan mo ako ng 30 minuto, ayon sa Biblia, patutunayan ko. Pagsasangay-sangayin ko mga verses. Okay. Nakikita ka ngayon, mapapahiya ka ngayon. Meron. Okay, next question. Ulitin ko ang tanong. Ang sabi mo kasi, naniniwala ka doon sa may mababasa. Ang sabi mo kasi sa akin, wala ako nabasa. Ngayon, babalikan kita. May mababasa. Nakasulat, letra por letra, sinabi ni Jesus at ng mga apostol, huwag na kayong mag-ikapo. Meron ba o wala? Categorical. Yan, sige. Meron akong babasahin. May aral sa Espiritu na inalis na ikapo. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, sinungaling ka, niloloko mo mga tao. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Pag sasangay-sangayin ko Biblia, mapapahiya ka ngayon. Kausapin mo si Bro, sa babasa ko. Meron. Ulitin ko tanong ha. Kailangan maliwanag ang sagot. May mababasa ba nakasulat, letra por letra, sa bagong tipan na huwag na kayong mag-ikapo? Meron ba o wala? Categorical. Meron o wala? Meron nga. Ang tigas ng ulo mo. Kanina pa ako sumasagot na meron eh. Babasa nga ako. Bigyan mo akong 30 minuto. Pag sasangay-sangayin ko Biblia, papakita ko ngayon, sinungaling ka. Pag nabasa ko, makikita ng buong mundo ka sinungalingan mo. Bigyan mo akong 30 minuto. Iling ka kay Rasa. Sige, babasa ako. Patutunayan ko. Okay, next question. Next question ha. Sabi mo meron at Okay. meron ka mababasa. Hihingin ko saang talata, kapitulo, bersikulo mababasa, letra por letra, sa bagong tipan, huwag na kayong mag-ikapo. Unang Korinto ng 2:10, ito sagot ko sa'yo. Hindi lahat per letter, merong pahayag sa Espiritu. Ikalawang Korinto ng 3:6. Kaya nga kanina ko pa sa'yo yan sinasabi. Meron akong mababasa na ang ikapo inalis na at hindi na utos. Pero hindi letra por letra. Pag nabasa ko sa'yo ngayon, inalis na ikapo. Pag sasangay-sangayin ko mga talata, halo ka na. Eto ha, binigay mo ha. Unang Korinto 2:10, binigay mo. Ngunit ito'y pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinasaysay ng Espiritu ang lahat ng bagay na mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Tanong ko, tinatanong kita kanina, may mababasa ba? Letra por letra, bawal o wala ng pag-iikapo?
Binigyan mo ko unang Korinto 2:10. May nabasa ka ba na wala ng ikapo dyan? Meron ka bang nabasa? Meron o wala? Ito, sagot ko sa'yo. Ginamit ko yung unang Korinto para ipakita ko sa'yo may Objection. prayer sa Espiritu. Objection. Babasahin ko ang mga verses. Objection? Bro, Ah, Denmar. Ayon sa ating rules, Mr. Moderator, ang unang lalabas sa bibig niya Objection, kapag objection. Wait lang, bro Mario ha. Sige lang. wait lang. Pagka-categorical, ang unang lalabas sa bibig niya, yung pagpipilian, Mr. Moderator. Categorical po yung tanong ko. Paulit ka yung tanong mo muna. Ang tanong ko, dito sa unang Korinto Yes, bro. na ibinigay niya, unang Korinto 10, tinatanong ko po kasi siya, Mr. Moderator, saang kapitulo, versikulo mababasa, letra por letra, wala na ang pag-iikapo o bawal na ang pag-iikapo. Binigay niya unang Korinto 2:10. Nag-follow up po ako. Nag-follow up po ako. Sabi ko sa kanya, may mababasa ka ba sa unang Korinto 2:10 na ikapo o hindi na pwedeng pag-ikapo? Meron o wala? Okay. So, ang pagpipilian dito yung meron or wala. Brother Mario, meron ka bang counter objection or ready ka na? Ito counter objection. Proceed. Ang sagot ko nga meron. Okay, meron. Yan, sagot ko kanina pa, letra por letra, meron nga eh. Okay. Pero hindi direct na letra por letra, aral sa Espiritu. Okay, Ginamit ko Mario. yung unang Korinto ng Wait lang, 2:10 bro. para ipakita Wait lang, bro. ang Diyos. Wait lang, bro. Gusto ko lang i-on yung time ko sa sagot mo na meron. Sumasagot naman, bro Denmar. Proceed lang, bro Mario. Yan, ang sagot ko nga meron. Pero hindi actualing letra por letra. Meron talaga, inalis na ikapo, babasahin ko. Pag nabasa ko, tatanggapin niya, sinungaling siya. Ginamit ko yung unang Korinto ng 2:10 para ipakita na hindi naman lahat talagang letrang por letra talaga. Hindi ganyan ang pag-aaral ng Biblia, mali ka dyan. Kaya pala kayo naliligaw kayong Next mga question. Adventist eh. Pag kayo, Next question, Sabi mo, ulitin ko ulit para gets mo. Ang sabi mo kasi, meron kang mababasa na wala ng pag-iikapo o pinagbabawal na ang ikapo. Sabi mo meron mababasa. So dapat mabasa ko. Diba? Kasi mababasa ulitin ko para maliwanag. Saang kapitulo, versikulo may mababasa nakasulat sa Biblia na bawal na ang pag-iikapo o wala na ang pag-iikapo? Saan? okay, eto, sige na, ibibigay ko na. Sabi kasi ng Bible, wag iagi sa baboy eh. Nakikita ko, baboy ka. Pero ibibigay ko na sa'yo kung namimilit ka. Objection. Objection. Time stop po na. Objection, bro. Proceed, bro. Mr. Moderator, nag-a-ad hominem na naman siya. Hindi ko palalagpasin yan. Nasa Bible Yung tinatawag, Nasa Bible yung sagot ko. tinatawag niya kong baboy. Okay. Wait lang. Nasa Bible yan. Wait lang, bro Mario. Bro Mario. Dito muna tayo sa objection, ha. Puso mo, relax. Meron namang counter objection. Okay. Kalma, baby, kalma. Okay? Yeah, babasa ako. Wait lang, bro Mario. Wait lang, bro. Bro Denmar. Relax ka lang. Proceed, bro. Mr. Moderator, nag-a-add home ulit siya. Hindi ko palalagpasin ito, yung pagtatawag o pagtuturing niya Objection, sa akin moderator, na hindi baboy. agom yan. Okay, Nasa okay, Biblia okay. yan, sagot ko, wag iagi sa baboy. Hindi ko naman sinabing siya yun. Okay. So ganito. Wala akong sinabing siya nga, yun. Ganito, hahatol muna ako. Una, wala talagang problema doon sa binanggit. Bible yan eh. Wait lang, bro Mario, ha. Walang problema doon sa binanggit na baboy patungkol doon sa kinote mo sa Bible ba, patungkol sa wag ihagis sa baboy kasi nababasa naman talaga yan. Pero doon lang sa baboy ka na binanggit mo, bibigyan kita ng isang warning doon, ha. So, proceed ka lang, brother Mario, sa sagot mo, bro. I think sasagot ka. Okay, sige, sasagot ako. Sabi sa Mateo ng 3:7 pati sa 14, yan palatuntunan at nasa gitna niya ang context niyan, ikapo, sa Malakis ng 3. 7 at 14, basahin mo. Ngayon, yan palatuntunan na yan, kapatid, inalis na yan, kasama dyan ang ikapo. Anong katunayan? Kolosas ng 2:17. Kasama ng ipinako yan ni Kristo. Next question. Inalis na yan laban sa atin. Next question. Kasama yan sa ikapo. Next question. Sa binigay mong mga talata, mababasa ba natin na wala ng ikapo? Tandaan mo ang sabi mo, mababasa. Okay? Ang sabi mo, mababasa.
O sige. O, eto. May mababasa ka ba na wala ng Time 7. Sayang naman. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. At shoutout muna tayo mga kapatid sa ating nasa live. Sabi ni Pastor Dino Diaz, context daw noon sa Malaktias ang Hebro. Shoutout din kay Pastor Jeff T. John Orieta ng PAM. Sino ba yung Mario na yan? Bakit ang ingay? Bakit pinatulan mo yan, Bro Denmar? Shoutout din kay Dasig sa pagtuo. Wait lang ha. Dasig sa pagtuo. Literal talaga pag walang alam, maingay. Shoutout din dito kay The Bread of Our Soul. Ang mga saserdote ang tumanggap ng ikapo. Hebrew 7:12. Shoutout din kay Jose Vayre. Si Mario ata ang shoutout din mga kapatid kay Pastor Iggy Boy. Kilat, ang nagbibigay ay pinagpala. At Renz Belza, ikapo ang usapan na damay pati baboy. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, kung wala ang script ni Soriano, walang maidaldal itong Mario. Shoutout din mga kapatid kay Amy Alfonso sa MCGI Me. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramil Amlon, doon ako sa sure. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At dito pala kay Fernando Camacho, Go Cup Denmark talo negative bug na naman. So Brother Denmark Santiago, rebuttal bro, 10 minutes. Okay. Your time start na. Kita po ninyo mga kapatid kung paano sumagot ang ating Panginoong Jesus kay Satanas. Ang lagi niya sagot, ayon sa nasusulat. Kailangan nasusulat. Ang siya'y nagbigay ng pamantayang kamo. Hindi ko pa ginagalaw lahat ng kanya pinagsasabi kanina ha. Hindi ko pa lahat ginagalaw. Hindi ko pa lahat tinatanong. Kasi tatanong natin mamaya. Kaso, gumuho na lahat. Kasi ang pamantayan niya lang pala, wala daw tayong mabasa na iniutos ng mga apostol ang pag-iikapo. No? Yan. Yan ang kanyang batayan. Yan yung kanyang paninindigan sa debating ito, kaya pala siya tumututol. Kasi walang mabasa. Nung ginanapan natin ang mababasa, no, ay nagkandara pa na, gumugulong na. Edi yung sinasabi niya, no, ay wala na ho, gumuho na. Ano? Sabi niya kanina, siya daw ang magtatayo. Abay, bakit ka bang tatayo? Negative side ka! Negative side ka, ako kapilbatim, ako magtatayo. Okay lang kung poste itatayo namin, wag lang flood control project. Ngayon, ito hindi mo maintindihan eh. Ang kautusan ay umiiral na, no, bago pa kay Abraham. Katulad ng pagpatay, ang kasalanan ni Cain na pagpatay, no? Kaya yun ay kinundina ng Diyos kasi bawal ang pumatay, no? Kaya yung kautusan, kahit yung pag-iikapo, wala pa si Abraham ay may utos ng pag-iikapo. Awit 89 verse 14. Ang kautusan ay patibayan ng luklukan ng Diyos. Dahil ang kautusan, singlikas ng Diyos na walang hanggan. Dahil ang kautusan ay nakatatag sa pag-ibig ng Diyos. Basahin natin. No? Basahin natin. Ang kautusan, ang katuparan ng kautusan ay pag-ibig, sabi ni Apostol Pablo. Kaya naman yung kautusan, ang kautusan, sabi dito, sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Di maliwanag dahil ang Diyos ay pag-ibig, mayroon ng kautusan bago pa lalangin ang langit at lupa. Bilang doon ang pag-iikapo. Yan. Kaya sa panahon pa lang ni Abraham, may utos na. Sasabihin niya, ay hindi, pang Israel lang yan, pang Hudyo lang yan. Hudyo ba si Abraham? Mali. Di ba?
Oh. Kaya dito, dito tinatanong ko siya, may mababasa ba? Nagkaandara pa siya, scramble siya kung saan siya hahanap ng sagot. Kung ano-ano sinagot. Unahin natin yung sagot. Unang-una yung baboy. Aba, hindi ho natin topic yung baboy. Yung baboy, yun ay tinitirhan ng masamang espiritu. Yun yung kinakain mo. Sisig, adobo, sinigang, kaya nasa loob mo masamang espiritu. Pagka ikaw tanungin ko, gusto mo ba ng baboy? Next topic natin yan kung gusto mo. Ngayon, eto, sagutin natin siya. Sa Hebreo 7:12 hanggang 18, ang pagbabago doon, siya na mismo nagsabi, pinalitan ni Jesus ang pagkasaserdote ni Melkisedek. Dahil yung pagkasaserdote ng mga Levita, ang pagkasaserdote ng mga Levita ay may kakulangan. Ano yung kakulangan na yun? Yung kakulangan na yun, mga kapatid, ay yung pagkamatay ng mga Levita. Kaya sabi niya sa 16, na ginawa hindi ayon sa kautusan na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Bakit? Kasi si Jesus ang pinakalalo o pinakagaling na saserdote na hindi mapapalitan. Hebreo 7:23 hanggang 28. Ang usapin po diyan ay yung paghahalimbawa o pagkukumpara kay Jesus at sa mga Levita. Yung mga Levita, sila'y mamamatay. May limitasyon. Kaya pinalitan ang pagkasaserdote si Jesus na Diyos ay hindi namamatay. Siya ay saserdote. Mamalagi siya magpakailanman na saserdote. Wala pong issue ng pag-iika po yan. Ayun. Dito naman sa ikalawang Korinto 9:7 na sinasabi niya. Kaya nga binigyan ko na siya ng hint eh. Hindi against. Hindi po against ang Apostol Pablo sa pag-iika po. Against siya doon sa manner. Ano yung manner? Kung masaya ka ba o hindi. Kami masaya kami nagbibigay. Bakit? Pinaliwanag ko na kanina. Ang pag-ibig, siya'y katuparan ng kautusan. Hindi ka maaaring tumupad sa utos nang hindi ka umiibig. At kung umiibig ka, masaya ka siyempre. Kaya masaya kami nagbibigay. At yung sabi mo na ayon sa makakaya, yes, kaya naman namin magbigay na ikapo. Hindi usapin doon yung ikapo. Ang usapin doon yung manner. Yung pamamaraan ng pagbibigay. Kung masaya ba, kung kaya mo ba, Ayan. Kaya maliho yung context niya Nagbabasa siya, hindi niya iniintindi ang context. Ngayon, yung nasa Kolosas, hindi niya naintindihan bababa mo sa 18. Kolosas 2, baba mo 18, basahin natin. 2:18. Ayan Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na mananatili ang mga bagay ay kanya nakita, ay nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. So hindi against si Pablo sa pag-iika po. Against siya doon sa manner. Mga kapatid, kung paano ipinangingilin, kung paano ang pagsunod sa kautusan ng mga mananampalataya noon. Bakit ang ginagawa nila ay sumasamba sa anghel? Ayun naman po pala Doon namumuhi si Apostol Pablo sa manner, sa pamamaraan kung paano sinusunod ang kautusan. Wala siyang problema sa kautusan, kundi doon sa pamamaraan kung paano sundin ang kautusan.
Yan. Oh. Kaya hindi niya humag-ibang-iba eh. Sabi niya, magtayo daw kami ng poste. O, nagtayo ako ng poste, hindi mo magiba. O, anong poste? Ito, Mateo 5, uulitin ko na naman. O, Mateo 5, 17 hanggang 18. Pasinungalingan mo ito. Sabi nito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito. Hindi upang sirain, upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ni isang kudlit o tuldok sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. O maliwanag, hindi mawawala. O sino masusunod? Si Jesus. No? Si Jesus ang masusunod. O ngayon, para manalo ka, para makasuntok ka naman kahit isa kasi walang tumatama eh, para nag-jab sa amin eh. Kailangan may mabasa ka, letra por letra, no? Na bawal na. Hindi na, wala na ang pag-iikapo. No? Para maka-score ka. Kasi wala eh. Wala. Anong nangyari? Bulagta. Bulagta yung argumento mo, kapatid. Para mananalo ka sa debating ito, ha? Yun ang payo ko sa'yo. Para hindi ka kasi... Okay, thank you. So, dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mario, your time start now. Okay, sige. Ito tanong ko sa'yo. Saan nakapaloob ang kautusan ng ikapu? Sa orihinal na salin ng Biblia sa Greek? Sa dekaremata ba? O sa nomoy? O doon sa dike o krima krisis na sinasabi? Tatlo kasi kautusan sa old eh. Saan nakapaloob? Dekaremata, nomoy, o krisis? Sagot. Okay, eto sagot. Wala dyan sa binabanggit mo. Bakit? Kasi, eto paliwanag ko kasi, yung pagbabasa mo ng Greek, mali. Anong nomoy? Baka nomos. Kita mo? Mali-mali ka mag-Greek, mag-Hebrew. Okay, ang nomos, kautusan din yan. Ang nomoy palatuntunan, kaya mag-aral ka rin. Ito, tanong ko sa yung pangalawa, wala kang nasagot eh. Tanong ko sa iyo ganito, kung ang utos ay magbigay ng ika-10 at ang ibinigay ko lang ay 9.7 ng ikalawang Korinto. Tanong ko sa iyo, nagkakasala na ba ako doon kung ibinigay ko yung ipinasya ng aking puso? Sagot. Okay. Sagot. Nagkakasala o hindi? Categorical, sagot. Okay. Wait lang. Mr. Moderator, objection muna ako. Objection din ako, moderator. Hindi yan makasagot. Wait lang, bro, Mario. Unahin talaga natin. Wait lang. Proceed, bro. Wait lang. Mag-object ako, Mr. Moderator. Kasi, ito topic namin. Ang topic namin, yung pag-iikapo. Wait lang. Relax ka lang. Bro Mario. Relax ka lang. Bro, yung pag-iikapo. Ngayon, medyo maguluho yung kanyang tanong. Kaya pakiayos niya yung bang tanong na maiintindihan. Okay. So, ang objection dito is magulo daw yung tanong ni Bro Mario. Bro Mario, counter-objection, bro? Okay, sabi niya, ang topic daw, ikapu. Sa second po ng rebuttal, kahit anong tanong to, kung wala kang maisagot, mag-next question ka na lang. Kasi nga, malinaw ang tanong. Okay, so ganito. Sa tanong kasi, tinatanggap ko yun as a valid question naman. Pero si Brother Mario, ulit nga yung tanong mo, bro. Pwede mo mas i-clarify pa para mas... Tanong ko sa iyo, kung ang utos ay magbigay ng ika-10 at ang ibinigay ko lang is 9.7 ng ikalawang Korinto. Tanong ko sa iyo, nagkakasala na ba ako doon kung ibinigay ko yung ipinasya ng aking puso? Sagot, categorical. Nagkakasala o hindi? Okay, 10 seconds. No? Yun po yun, ayon sa inyong intensyon. Kung intentional o hindi. Kasi baka mamaya ayaw mo lang talagang magbigay pero hindi ka tutol sa ikapo. Objection! 10 seconds yun, bro.
Next question. Ang tinatanong ko kung nagkakasala ba ako o hindi. Ano ba yan, kapatid? Yung sagot na maayos naman, nagkakasala ba o hindi? Sagot categorical. Okay, ito sagot. 10 seconds. Proceed, 10 seconds. Ayon sa inyong intensyon. Kasi sa nakikita ko, gusto mo nang mag-ikapo, pero kulang. Kaya nga, batay ho yun sa intensyon mo kung gusto mo sadyain o hindi. Sige, sabi mo, yes, nagkakasala. Nag-yes ka, narinig ka ng mga tao. Tanong, bakit ako nagkakasala kung yun ang pasya ng puso ko? Tanong ko sa'yo, ang Diyos ba namimilit kahit wala ka ng pera? Namimilit ba siya? Oo. Pinipilit niya talaga? Categorical, namimilit siya o hindi? Kahit wala ka ng pera, ayun lang kaya mo. Okay, 10 seconds. Wala ko sinabing yes kanina. Ang sabi ko, sabi ko kanina, nakita ko, 10 wait lang. seconds to, bro. Wala tong objection, bro. 10 seconds to yan. Relax ka lang. Proceed, 10 seconds. Pakiulit yung time ko, Mr. Moderator. Ito ha, wala ko sinabing yes kanina. Ang sabi ko, depende sa'yo. Kasi sa nakikita mo, hindi ka Hindi siya sumagot ng yes o hindi. Bro, Mario, 10 seconds yung ginamit niya dito, bro. Kahit anong sabihin niya dito. Sorry. Time na, bro, Denmar. Next question na. 4 minutes and 11 seconds. Okay, sige. Ito na. Tanong ko sa'yo, kung ang utos ay kasampu at ang ibinigay ko ay 8.11 to 12 ng ikalawang Korinto na sinasabi ng Diyos, magbigay ka ayon sa iyong makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. Tama ba ang Diyos dyan o mali? Sa categorical sagot. Tama ba siya o mali? Mr. Moderator, clarification. Proceed. Pero depende Tanong sa ko sa'yo, kabila. kung ang utos ay kasampu. Wait lang, Tanong ko bro, sa'yo, Mario. kung ang utos ay... Wait lang, bro, Mario. So, pero naman tayo rules sa clarification. Proceed lang, clarification. Clarification ko, Mr. Moderator. Wait lang. Wait lang, bro, Mario. Wait lang. Relax ka lang. Hintayin mo talaga, bro. Gusto na mag-clarify, bro. Pero depende yan sa'yo. Kung doon ka pa din magtatanong, ha, bro, Mario. So, clarification ko, clarification ko. Mr. Moderator, umiikot yung screen niya kanina nung nagtatanong siya. Hindi ko alam kung signal ko o signal niya. Ngayon, ulitin niya yung tanong niya para masagot ko. Okay. So, paulit na lang yung tanong. Paulit, bro, Mario. Okay. Tanong ko sa'yo, kung ang utos ay ikasampu at ang ibinigay ko ay 8.11 to 12 ng ikalawang Korinto na sinasabi ng Diyos, magbigay ka ayon sa iyong makakaya. Tama ba ang Diyos dyan o mali? Tama ba o mali ang Diyos? Okay. 10 seconds. Proceed. Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, depende sa iyong motibasyon. Kasi hindi ka na against sa ikapo, against ka na kung magbibigay ka o hindi. Magbigay ka. Next question. Kung hindi, mahala ka. Okay. Sige, next question. Tanong ko sa'yo, pag ang miyembro mo ba magbigay sa'yo ng 30, mas magiging mabuti ba yon kaysa hindi sila magbigay ng 10? Kasi nga, utos at tataba ka, categorical, mas mabuti o tama? Mas mabuti? 10 seconds. 10 seconds. Wala po akong miyembro. Ako po mismo ay miyembro din. At walang nagbibigay sa akin. May utang pa nga akong binabayaran eh. Tanong ko sa'yo, sino ba ang mas nangangailangan ng 10? Ang Diyos ba o yung pastor? Tanong ko sa'yo, categorical, pastor o Diyos? Okay, ito sagot. Pareho. Dahil sa unang Korinto, 9:13, ang tagapagturo ng ebanghelyo, kinakailangan din namang magkaroon ng bahagi doon sa kanyang gawain. Nakasulat yan, unang Korinto 9:13 hanggang 14. Okay, sabi mo pareho, pati si Kristo kailangan niya ng 10. Ngayon, kung matatanggap ni Kristo ang 10, siya mismo makakatanggap. Kasi sabi mo, pati siya makakatanggap eh. Ano kaya gagawin ni Kristo sa 10? Okay. Ano gagawin? Magagala? Sagot. Eto sagot. Mario, paulit nga yung bro, medyo nasapaw. Sabi niya, parehas daw nangangailangan. Si Kristo, pati yung pastor, parehas daw nangangailangan ng 10. Sumagot siya, narinig siya ng maraming tao. Tanong ko sa'yo, kung si Kristo makakatanggap ng 10, ano kaya gagawin niya sa 10? Maggagala o kakain? Tanong ko sa'yo, categorical. Maggagala ba daw or kakain? Ito, sagot ko. Ito unang Korinto 9:13 hanggang 14. Gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na mga nagsisipag-aral ng ebanghelyo dapat mabuhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang gagawin ni Jesus doon, itutulong niya sa church.
doon sa mga nangangaral ng gospel. O, yun ang gagawin Next niya. question. O, Itatanong ko sa'yo, nung matanggap ba ni Kristo ayon sa'yo yung ikapo, ay Oo. na itutulong niya sa church, ibababa ba siya dahil natanggap, siya mismo ang nakatanggap, yun ang tanong ko sa'yo, bababa ba siya para iabot? Kasi siya ang tumanggap talaga mismo eh. Yan ang tanong ko sa'yo, umuo ka, tinanggap niya. Bababa ba siya para Oo. iabot sa church? Tanong ko sa'yo, oo o hindi? Categorical. Yes, bababa siya sa pamamagitan ng tao. Halimbawa ako, nasa akin si Kristo, bumaba ang Espiritu ni Kristo sa akin. Nagbigay ako sa church. Bumaba si Kristo ay nasa buhay ko. Nasa puso ko, nandito siya. Nagbigay ako, sumunod ako sa Okay, utos. tanong ko sa'yo, sabi sa paksya, titindigan mo na yung ikapo dapat pa din sundin ng mga alagad ng Diyos mula noon hanggang sa panahon natin, tindigan mo yan ang utos. Yung mga alagad ng Diyos, dapat sumunod. Tanong ko sa'yo, meron ka bang mababasa sa mga apostol na alagad ng Diyos na sinunod niya yung tinitindigan mong stand? Meron o wala? Yes, meron. Diba kanina ko pa binasa, Genesis 14:20, si Abraham, Objection, time stop po na, bro Denmar. Bro Mario, Clarification. proceed bro. Bumabasa sa Genesis kasi. Ang tanong ko, mga apostol. Kung Okay, merong okay. apostol ba na sinunod yung stand niya na tinatayuan niya na lingkod ng Diyos na kailangan Okay, sundin. okay, Kung may sumunod ba sa mga apostol, wag sa Genesis, dapat sa New Testament. Okay, so Meron o wala, may mababasa. Nag-object ka bro Mario dahil doon sa paggamit ng Genesis. Brother Denmar, proceed bro. Counter. Sabi niya kanina sa tanong niya, bago niya baguhin, ang sabi niya, ayon dun sa aming topic, na ginagawa daw ng lingkod ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Kaya sinagot ko siya. Wait lang, Kaya isa-isa lang. sinagot ko siya, lingkod ng Diyos noon, si Abraham. Okay. Yun ang sagot ko, Mr. Okay, so Moderator. ganito, hahatol muna ako. Sa naunang tanong mga kapatid, ang buong tanong, at sumagot naman si Brother Denmar doon sa tanong na meron daw. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag, Brother Mario, kahit pa yun ay mali para sa'yo, na bumanggit siya ng Genesis, tinatanggap pa din niya ng moderator as a valid answer. At nasa audience naman yan kung talagang tama yan yung, or mali yung pagpapaliwanag. Pero ang importante sa akin yung sagot lang na meron daw. Brother Denmar, proceed ka sa paliwanag mo bro. Okay. 30 seconds. Ulit ang topic natin, no? Dapat pa ring sundin, umiiral at nagpapatuloy pa rin sa bayan ng Diyos ang pag-iikapo mula noon hanggang ngayon. Ano ba yun noon? Sa panahon ni Abraham, Genesis 14:20. Next question. Tanong ko sa'yo, nung magsimulang mangaral ang mga apostol, pati si Pablo, meron ka bang sitas na mailalabas letra por letra na sinabi ni Pablo, mag-ikapo kayong mga hentil? Meron o wala? Huwag kang magsisinungaling. Categorical sagot. Meron, wala? Meron. Meron. Meron behind the text. No? Kasi nga, Time. 7 hindi minutes nagbago. 7 minutes time na bro. Okay, so Sayang. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. So dako tayo sa kanyang rebuttal pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Kadasig sa pagtuo. Pati ang tanong parang walang kain pasmado yata. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Sa Libita ka magbabayad ng ikapo, may Libita na sa church ninyo. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta, parang kakambal ni Jared ang negative. Shoutout din kay Fernando Camacho Jr. Hahaha, ang sungit naman ni negative. Shoutout din kay Emmy Alfonso, yang MCGI galit sa mga nangangalakal ng ikapo, kusang bigay ang inaalaw. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, pang grocery ni Cristo. With emoji na nakatawa. Shoutout din kay Mark Orig. Gutom ata si Mario. Ang ingay kulang na lang kainin niya si Denmar. Shoutout din mga kapatid kay Ronaldo Romo. Haha, very hyper ang tagasunod ni Soriano. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jeremiel Amlon. Medyo nagulat si Denmar dun At shoutout din mga kapatid kay John Oriate. Gandang manood habang nagtatanghalian. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Brother Mario, sa iyong negative rebuttal, your time start now. Yan mga kapatid, magandang tanghali sa inyo. Nakita nyo, nilikot ko yung mga tanong. Si Pastor Denmar parang nawawala sa sarili. Hindi alam kung ano sasagot. Ang ginawa puro 10 seconds.
Tapos alam niya mga kapatid, nalilito siya kung nasaan talaga yung pinakatanong. Kasi pinapakita ko sa inyo yung kawalan niyang alam, kapatid, no, mga kapatid, no. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayong mga Kristiyano, sabi sa Galatia ng 18 ni Apostol Pablo, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan kapatid, no? Yung sa panahon po nating mga Kristiyano, kung ikaw ay pinapatnubayan na ng Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Bakit? Ipinagtapat yan ni Apostol Pablo dito sa Roma ng 7:6, sabi niya, datapwat nga'y wala na tayo sa kautusan, yamang sa nakatali sa atin, kundi nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Yan kapatid, no? Naglilingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi na sa dating sulat. Bakit? Yung dati kasing sulat, doon sa yung ikapo na nakapaloob sa palatuntunan na sinasabi sa Malakay ng 3:7, pati sa 14, na ang ikapo nakapaloob sa palatuntunan, nung panahon ni Kristo mga kapatid, nung siya po ay ipako, sabi sa Kolosas ng 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis, na ipinako sa krus. Yang kapatid, no? Yang ikapo, nakapaloob yan doon sa Nomoy. Yang kapatid, no? Inalis na yan. Pagdating ng pagkapako ng Panginoon, nakakapagtaka sa mga Adventist, lahat ng kautusan iniiwas nila doon sa inalis, doon sa Kolosas ng 2:14. Pag binanggit mo doon ng 10 utos na ayun ang inalis, sasabihin nila, hindi, palatuntunan ng tinutukoy dyan. Pag binanggit mo naman yung ikapo na ayun ang inalis doon, sasabihin niya, hindi, iba ang tinutukoy dyan na kautusan, lagi silang paiwas. Yan ang mga Adventist, mga kapatid. Kaya alam nyo mga kapatid, yung doktrina nila ang gulo eh. Kasi sa Old Testament, merong kautusan ng palatuntunan at merong kautusan ng kahatulan. Malakay ng 4:4. Yang kautusan na yan, yung palatuntunan at kahatulan, ibinigay yan sa bundok ng Horeb. Deuteronomio ng 4:10-13. Kasama ang 10 utos. Yan kapatid, yung tipan, yung tinatawag na dekaremata. Ngayon kapatid, no, 3 yung kautusan, kahatulan, palatuntunan, at 10 utos yung tipan. Yung palatuntunan, nakapaloob yan doon sa, yung ikapo, nakapaloob yan doon sa palatuntunan. Nung ipako si Kristo, sabi sa Kolosas ng 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Yan kapatid, no, inalis na yan. Ang hirap sa inyong mga Adventist, puro kayo paiwas. Hindi alam kung anong kautusan yung inalis. Pag sinabing 10 utos, iiwasan nyo. Pag sinabing ikapo, iiwasan nyo rin. Pag sinabing kahatulan, iniiwasan nyo rin. Ang dami nyong iniiwasan. Kaya hindi malaman ng kautusan sa inyo. Ang gulo ng doktrina nyo mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, no? Binanggit niya yung yung Malakay, yung Mateo ng 5:17. Sabi doon kasi, naparito ako upang hindi sirain ng kautusan kundi ganapin ito, sabi ni Kristo. Sabi niya, yun daw yung kautusan ng ikapo. Dinadala niya ron, pati yung 10 utos. Yan pala pagkakaintindi nila doon sa Mateo 5:17. Alam niyo mga kapatid kung anong kautusan ng tinutukoy dyan? Na hindi sisirain ng Panginoon, yung kautusan ng Ama sa kanyang sarili. Sabi sa John ng 6:38, hindi ako pumarito sa sanlibutan upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi upang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin. Merong utos sa kanya ang Ama na hindi niya sisirain at kailangan niyang ganapin, kapatid. Ano yung utos ng Ama? Yung gagawin niya sa krus. Ganito ang ating mababasa sa Lucas ng 24 ng 44. At sinabi niya sa kanila, nino, ni Jesus, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Yan kapatid, no? Merong tuto pa rin si Kristo na hindi niya sisirain na kautusan. Kautusan ng Ama para sa kanya. Kaya wag mong sasabihin 10 utos yan. Yung ikapuya Mateo 5:17. Malaking kasinungalingan ni Ellen G. White yan. Ang katunayan, Juan ng 5:46-47. Ganito ang sabi, sapagkat kung kayo'y magsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin,
sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Yan, sabi ni Jesus, no? Kung hindi kayo sasampalataya, kung sumasampalataya kayo kay Moises, sumampalataya rin kayo sa akin kasi sumulat siya para sa akin. Yan ang kautusan na hindi sisirain ni Kristo. Yung nasusulat sa aklat ng mga awit, yung mga sinalita ng mga propeta. Yan kapatid, sa inyo pala, 10 utos yan. Grabe ka, Ellen G. White. Ang taba ng utak mo. Kaya ito si Pastor Denmar, naaligaw eh. Kaya pala, siya rin pala, lumalaki na rin. Ngayon, ganito, no? Sabi mo pa kanina, kasi binabalik ko sa'yo eh. Sabi mo pa kanina, tapos sabi mo pa kanina, hindi against daw si Pablo sa ikapu. Yan, narinig ka ng mga tao eh. Hindi daw against si Pablo sa ikapu. Wala ngang sinabi si Pablo na mag-ikapu ang mga hentil eh, mga Kristiyano. Wala siyang sinabi na mag-ikapu mga Kristiyano. Ang tinuro ni Pablo, ayon sa inyong makakaya, hindi ayon sa ikapu. Ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. At ang itinuro niya, magpasya ng puso ang ibibigay. At magbigay ng buong puso. Yan kapatid, no? Bakit sasabihin mong hindi tutol si Pablo? Wala ngang iniaral eh. Kapatid eh, kung may iniaral, paniniwalaan namin. Ang problema kasi sa inyo, mga kapatid, kahit walang sinabi, pinaniniwalaan nyo may sinabi. Yan ang problema sa inyo eh. Kahit walang sinabi sa Biblia, pinaniniwalaan nyo eh. Yan. Alam mo, sabi rito, no, sabi niya pa kanina, sabi ko raw, magtayo daw sila ng maraming poste. Magtayo raw siya ng sarili niyang poste, sabi ko, si Denmar. Binanggit mo yan eh, sabi mo magtatayo ka ng sarili mong poste. Ang sabi ko, si Camacho nagtayo ng napakaraming poste. Kada laban niya. Kaya ang sabi ko dun sa stand ko kanina, pumapangit na Pilipinas. Kasi kayong mga Adventist, tayo kayo ng mga poste. Ang dami na ninyong posting itinayo. Yung Pilipinas, pumapangit na kada laban. Ito ang aking poste. Ito ang pangalawa kong poste. Kaya pala si Pastor Denmar, poste na rin ang itinatayo. Alam nyo mga kapatid, kaya pala ako naniniwala itong si Pastor Denmar. Kaya pala gustong-gusto nito yung ikapu. Kasi pag hindi siya nakatanggap ng ikapu, magagalit si inay ko po. At pagagalitan siya lalo ni itay ko po. Alam nyo mga kapatid, naku po, aray ko po. Kaya pala gustong-gusto niya, magbigay kayo ng ikapu. Bakit? Alam nyo mga kapatid kasi, sa church kasi, kung kumikita ka ng 11,000 monthly, bibigay mo yung 1,100. Tapos hihirit si pastor, sasabihin ni pastor, may sakit yung ating pastor, kailangan ng tigpa 500. Magbibigay ka ng 500. Tapos hihirit si pastor, meron tayong swimming, kailangan magbigay ng swimming. Tigwa 1,000 bawat pamilya, magbibigay ka ng 1,000. Kung kinikita mo ay 11,000, wala nang matitira sa'yo. Kaya kayo mga kapatid, hinihikayat ko kayo, pumasok kayo sa mga Adventist. Kaya ang dami nilang naipatayo eh. Kala mo, sariling kanila yung ginagastos nila eh. Tapos ang yayabang, ang dami naming natulungan. Yan kayong mga Adventist eh. Pero ang totoo, busog na ang inyong mga tiyan. Kaya sabi sa Efeso ng 3:19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang ginodiyos ay ang kanilang tiyan. Yan kapatid, no? Ginodiyos kasi netong mga tagapagtanggol ng ikapu, yung kanilang mga tiyan. Yan kapatid, no? Alam niyo sa panahon ni Kristo, sabi sa Hebreo 10:9, inalis niya ang una para maitatag ang ikalawa. Bakit? Bakit magtatatag ng ikalawa? Kasi nga, meron ng saserdoteng pumalit kay Moises. Pinalitan na ang kautusan. Kaya meron ng kautusan na itatatag. Ngayon, nung mangaral si Kristo ng Ebanghelyo, wala namang pinangaral na ikapu sa Ebanghelyo, di naman kasama eh. Meron ka bang mababasa? Kayo lang naman mga pastor na nagpipilit ng ikapu. Bakit? Kasi pag walang ikapu, magagalit si inay ko po, pati si itay ko po, aray ko po, naku po. Yan kapatid, no? Matatakaw kayo sa ikapu. Kaya pala dati, no? Nung magsisimula pa lang ang gawain, si Pastor Denmark, nakabike pa lang. Pero ngayon siguro, baka nakakotse na to. Hayaan mo, Pastor Denmark, 3 verses na lang, marami ka pang maloloko. Yayaman ka! Ikaw ang magiging pinakamayaman sa Adventist. Baka maging bishop ka pa nga eh. 2 kayo ni Camacho eh. Alam mo mga kapatid, no? Huwag kayong magagalit. Kasi sabi ng Kawikaan ng 27:3, ang bato ay mabigat at ang buhangin ay mas matimbang. Ngunit ang galit ng mangmang ay mas mabigat pa kaysa mga yoon. Kaya pala si Pastor Denmar, pag sumasabi ko ng mataba, nagagalit. Sabi niya, hold the amin yan. Sabi niya, nagsasalita siya ganun kay Rasa. Nagsusumbong kay Rasa. Pastor Rasa,
Si Mario nagsasalita ng ganito kasi ayaw niyang tawagin siyang taba. Alam mo kapatid, pasensya na kung nasasabi ko yung taba. Hindi naman talaga ikaw yun. Hindi ko sinabing... Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang negative rebuttal. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Okay. Mar Santiago ng SDA, your time start. Okay. Una kong tanong, doon sa binasa mo sa Colosas 2, may mababasa ka ba doon na ipinako na ang ikapo? May mababasa ka ba? Meron o wala? Babasa ako, kasabay ng ipinako, sabi ko. Yung ikapo, yung palatuntunan na inalis, kasabay na. Yun ang sabi ko. Objection, proceed. Mr. Moderator, at tanong ko, categorical, meron ba o wala? Okay, Brother Mario, meron o wala daw? Meron! Kanyang Meron. inalis at Proceed. ipinako sa krus, sabi. Yan, basahin mo. At ito'y kanyang wait inalis lang, na ipinako sa krus. Yung palatuntunan inalis at ipinako sa krus. Okay. Next question. Yan, meron, di ba? Kaya ka, di ba? Kaya ka yun. Next question. Ganito. Eto basahin natin na pinawi ang usaping nasusulat sa mga palatuntunan na laban sa atin na hindi na ayon sa atin. Ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Tanong, ano ang inalis dito? Yung ayon, yung usaping nasusulat sa mga palatuntunan o yung ikapo? Yan, yung mga hindi na ayon sa atin. Kasama nga sa palatuntunan, nakapanood yan yung ikapo. Inalis na, Wait lang, ipinako. Okay. Yan ang sabi ko sa'yo. Wait lang din, ma. Okay, Next question. Okay, next question. Ulitin ko ano ba ang mababasa sa Colosas 2:14? Alin ba ang inalis at pinawi at ipinako sa krus? Usaping nasusulat o yung ikapo? Alin sa dalawa? Parehas, kasi ang ikapo nakapaloob sa palatuntunan. Kaya inalis na, kasamang ipinako sa krus. Yan ang sagot ko sa'yo, kasama Okay. ikapo dyan, pati nakapaloob yan sa palatuntunan. Okay. Ngayon, question. Yung sinasabi mo na parehas, babasahin ko ulit na pinawi ang usaping nasusulat sa mga palatuntunan at ikapo laban sa atin. May nabasa ba ako na gano'n na ikapo? Meron ba doon sa talata na palatuntunan at ikapo? Meron bang gano'n sa Bible na nakasulat? Meron o wala? O ikaw lang nagdagdag? Sasagot ako. Ang ikapo nga, ang hirap mong umintindi, no? Yung ikapo nga nakapaloob sa palatuntunan. Objection mo na, Brother Mario. Wait lang, bro. Proceed, Bro Denmar. May counter objection. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, sabi niya pareho. So, paano ang question ko? May mababasa ba sa Colosas 2:14 na usaping nasusulat at ikapo? Meron o wala? Meron. Pakisagot kategorical. Bro Mario. Yan. Ang sagot ko, meron. Proceed, 20 meron. seconds to, papaliwanag ako. 20 seconds. Sabi diyan sa Colosas, inalis na yung palatuntunan. Kasi kanyang inalis na ipinako sa krus. Yung palatuntunan, nakapaloob dun yung ikapo. Inalis na yon kasamang ipinako sa krus. Ang hirap mo naman umintindi, paulit-ulit ka. Kasi nakapaloob nga ikapo sa palatuntunan eh. Yan nga sagot ko sa'yo, inalis na kasamang ipinako. Okay. Tanong ko sa'yo, ano sa Greek yung usaping nasusulat sa mga palatuntunan? Yung palatuntunan, kung tawagin yan sa Greek, nomoy. Yung nomos, kautusan. Pero kung tatanungin mo ako ng ganyan, ano sa Greek yan, hindi lahat ng Greek pamilyar ako. Pero may alam rin ako sa Greek, wag mo akong iismulin. Yan ang sagot ko sa'yo. Next question. Okay. Tanong ko sa'yo. Sabi mo, may alam ka sa Greek. Ano ulit sa Greek yung usaping nasusulat sa mga palatuntunan? Alam mo ba yung Greek dito? Yes or no? Hindi ako familiarized dyan kasi hindi naman buong Greek. Alam ko, wala akong sinabi na alam ko ang buong Greek. Sabi ko lang, wag mo akong iismulin dahil kahit papano may alam din ako sa Greek. Yan ang sagot ko sa'yo. Okay. Next question. Kung hindi mo alam ang Greek,
nung usaping nasusulat sa mga palatuntunan. Ano naman sa Greek yung ikapo? Yung ikapo, hindi ko pa nakita sa Greek. Ang alam ko diyan, yung ikapo nakapaloob sa palatuntunan, yan yung nomoy. Hindi dun sa Dekaremata, sa Dekalogo, sa Nebim, hindi yan. Nakapaloob ang ikapo sa nomoy, sa palatuntunan. Kaya kung sabi ko sa'yo, ang palatuntunan, inalis na yan. Ikaw lang ang pumipilit. Wala nang ikapo yun. Okay. Ngayon, ulitin ko alam mo ba ang Greek ng ikapo? Yes or no? Ayan, hindi ko na-search eh. Kaya mo, sige, sasagot ako, isa-search ko. Hindi naman patalinuhan na kung alam mo o hindi eh. Hindi naman katalinuhan eh. Biblia katalinuhan eh. Sinesearch lang yan tanong mo, madali lang yan kapatid. Gusto mo, sasagot ako, sisearch ko Katulad mo, nagsisearch din. Next question. Madali yan kapatid. Okay, next question. Next question. Halimbawa, nagbigay ako ng ikapo. Ngayon, masaya ako na nagbigay ng ikapo. Nasunod ko ba yung sinabi ni Pablo na dapat magbigay ng masaya? Yes or no? Yes, sagot ko dyan, nasunod mo. Pero, hindi ka aariing ganap sa ikapo. Acts 13:39 sa kautusan ni Moises. Nagbigay ka, masaya ka, pero baliwala ang ibinigay mo. Kasi nga, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang katunayan, Roma 3:19 hanggang 20, Roma 6:14 hanggang 15. Yan kapatid, Galesa 5:18, Roma 7:6, ang dami niyan, wala na tayo sa kautusan. Last 1 minute. Okay, last 1 minute. Sige. Tanong ko ulit sa'yo. Ano naman sa Greek yung kautusan na nasa Matthew chapter 5 verse 17? Ano sa Greek yun? Ayan, ang nasa Greek niyan yung Torah, tsaka yung Nebim, yung sinulat ng mga propeta. Dalawa yan kaya nga basahin mo Sabi ni Kristo, naparito ako hindi upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Yung mga sulat ng propeta, yun yung Nebim. At yung sinasabi dyan, yung Torah, yung kautusan o batas na nakasulat sa 5 Book of Moses. Yan kapatid, kainin mo. Okay. So, saan mo nabasa na Nebim yung kautusan sa Matthew 5:17? Saan mo nabasa yun? Yung Nebim? Alam mo kung saan ko nabasa yun? Sa Greek. Kahit si Camacho, alam niyan, tanungin mo. Parehas kayo, pagtatawanan ka ni Camacho. Yan nga sinagot niya sa akin Nung naglabang kami sa Mateo 5:17. Hihindian mo yan. Ibig sabihin, sinungaling si Camacho. Siya rin may sabi niyan. Nabasa ko rin. Search ako. Ano ka ngayon? Kala mo Nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout dito kay Rinaldo Kudog Romo, wala na, numoy na. Shoutout din kay Fernando Camacho, Akarasya, nilalambing ko si Mario, baka may malakas pa ng loob sa mga pagkatalo na inabot niya, baka kumasa. Patutunayan ko ng MCGI, ay peking iglesia, affirmative. Sige, bakit tayo Camacho? Di kita atrasan. Okay, wag muna kayo bro ha. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta, Kap Fernando, resbakan mo nga si Mario. Shoutout din kay Boyet Bini, hindi pa nga natapos ang isang hospital pa lang tapos ipagyayabang pa na pinakauna sa buong Pilipinas. Shoutout din kay Emi Alfonso, ex-MCGI me, kaya dala ko din paniniwalang di na allow ikapo, kusang bigay na. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, sana nga para maraming maipatayo na libreng hospital, libreng school, etc. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta, kung walang nagbigay kay Bes ng milyones, walang yaman. Kaya nga yumaman si Bes nyo kasi higit pa sa 10% ang kumuha. Shoutout din kay Fernando Camacho, sabi niya, pati ako nadamay Shoutout din mga kapatid kay Noriel Gabasa, saan quoted yan kapatid? At dito din kay Pastor Dino Diaz, may kautusang ama sa kaniyang sarili. Shoutout din kay Boyet Bini, pareho lang na pangalakal ang ginawa ng mga tatag ng tao. Walang pinag-iba ang mga yan, kalakalan ang ginawa ninyong lahat. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, luma na script mo Mario, palitan mo na. Shoutout din kay Reggie De La Cruz, sa Hudyo
Judaismo, umiiral ang ikapo, pero sa Kristyanismo, okay, nawala yung comment. So, dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. So, dako tayo sa ating bilang negatibo ni Brother Mario sa topic na ang utos sa pag-ikapo. Bro, wait lang, nasa bro lang. Okay, sige. O sige. Wait lang, Okay. bro. At dito, biglang negatibo na si Mario ay ang utos ng pag-ikapo ay umiiral, nagpatuloy at dapat pangding sundin ng mga alagad ng Diyos mula noon at hanggang ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon. Brother Mario ng MCGI, bilang negatibo, 5 minutes, your time start now. Yan. Yan mga kapatid, no? Pinipilit ni Denmar makapuntos, no? Kasi ang dami kong banat sa kanya rat-rat, eh. Nagagalit siya dun sa taba. Ito na kapatid, no? Ito ngayon, no, kapatid, no? Sabi sa Hebreo 1:1, balikan natin. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon. Yung Diyos nagsasalita sa iba't ibang panahon. Merong panahon para kay Moises, sabi ko nga kanina, merong panahon para sa atin. Ngayon yung kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, na kung tawagin kautusan ni Moises, sa Malakites ng 3, ng 4:4, yan, sa Malakites ng 4:4, kung tawagin kautusan ni Moises, yan kapatid, no, inihatid lang tayo niyan hanggang sa panahon ni Kristo. Galatians 3 ng 24. Pagdating sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, natapos na yung kautusan. Kasama dyan yung tipan, kaya kay Adventist, kalokohan yan, kasinungalingan yan eh. Kasama yung tipan, yung kahatulan, pati yung palatuntunan, Colosas 2 ng 14. Lahat yan kapatid, nawala na yan pagdating sa ating panahon. Anong katunayan? Lucas ng 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at ang bawat tao'y pumapasok doon na nagpipilit. Sa panahon natin mga kapatid, nanatili lang ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises hanggang kay Juan lang, pati mga propeta. Ang nakapagtataka, sa Adventist, lahat ng kautusan umiiral pa. Kaya nga kung tawagin ko yung mga Pariseyo mga tagapagtanggol ng kautusan. Kaya nga galit na galit dyan si Kristo. Kasi nga, lumilitaw pati sa ating panahon, natutupad pa rin yung kasulatan. Sabi sa Ecclesiastes ng 1, ng 9, walang pagbabago, ang lahat ay nangyari na at ang lahat ay mangyayari pa. Yung nangyayari noon, mangyayari pa rin ngayon. Yan kapatid. Kaya ngayon sa ating panahon, no, sa panahon ng Panginoong Jesucristo mga kapatid, nangaral si Apostol Pablo. Ang katunayan, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga may kautusan ni Moises at yung mga walang kautusan sa kautusan na ni Kristo. Yan. Unang Korinto ng 9 ng 20. At sa mga Hudyo, ako'y naging tulad sa mga Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat ako'y wala sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sabi ni Apostol Pablo, hinihikayat niya yung mga Hudyo doon sa kautusan ni Kristo. Verse 21, sa mga walang kautusan, ako'y naging tulad sa mga walang kautusan upang mahikayat ko ang mga walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Bakit? Hinihikayat ni Pablo yung may kautusan ni Moises, pati yung mga hentil na walang kautusan. Saan? Sa kautusan ni Kristo. Sa kautusan ba ni Kristo mga kapatid? May utos ba ng ikapo? Wala. Yan ang hirap sa inyong mga Adventist. Ngayon, sabi sa Galatia ng 6:2, tuparin nyo ang inyong mga pasanin at sundin ninyo ang kautusan ni Kristo. Yan ang utos ni Pablo sa mga Kristiyano. Sundin ang kautusan ni Kristo. Ang tanong, may utos ba ng ikapu? Wala. Ano susundin mo? Ayan. Yung mga Adventist, sila pinipilit niya ikapu. Bakit? Ang lakas ng kompre. Ang daming yumayaman ng mga pastor. Dahil sa ikapu, ginagamit ang simbahan para sa pagpapayaman. At isa kayo, Pastor Denmar, sa mga tumutulak sa mga pastor na magpayaman. Kasi kahit hindi na utos ni Kristo, iniuutos nyo pa. Yan kapatid, no? Si Pablo, no, hinikayat niya yung mga Hudyo, balikan natin. Pati yung mga hentil sa kautusan ni Kristo. Ngayon, pagdating sa panahon ng Kristiyano, mga kapatid, no, sabi sa Galatia, ng 5, ng 18,
Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan kapatid, no? Wala na sa ilalim ng kautusan sa panahon ng mga Kristiyano. Bakit? Roma 7:6. Datapot tayo'y malaya na sa kautusan, yamang sa nakatali sa atin. At tayo nga'y nagsisipaglingkod na sa panibagong espiritu at hindi na sa karatihang sulat. Yan kapatid, no? Naglilingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi na sa karatihang sulat. Katunayan na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, Roma 3:19-20. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakakilala ng kasalanan. Yan kapatid, no? Dakot din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang utos na pag-ikapo ay umiiral, nagpapatuloy at dapat pa ding sundin ng mga agad ng Diyos mula noon hanggang ngayon sa panahon natin ngayon. Brother Delmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, hanggang ngayon ho, wala pa rin hong nagbago. Wala pa rin po siyang nabasa. Samantalang tayo may nabasa. Wala siya nabasa. Ngayon, gusto niyang gibain yung ating posting itinayo. Galit na galit siya sa poste. Magalit ka sa flood control project, hindi sa poste. Pambihira ka, ngayon, eto, tutulungan kita mag-aral ng Greek. Sa Colossus 2:14, ang Greek diyan ay cheregropon ho dogmasin. Cheregropon ho dogmasin. Hindi ho yan nomos. Kung saan yung sinasabi mo, yun ay palatuntunan na kautusan ni Moses. Katunayan, ang binabanggit yan, sa ibang pagkakasalin, ay certificate of death. Ano yung certificate of death doon sa NIV version sa English? Ibig sabihin, sertipiko ng pagkakautang. Ang ipinako ni Jesus ay ang ating kasalanan. Yung ating kasalanan, yun ang binabanggit yan. Ngayon, doon naman sa Mateo 5:17, wala doong nibim at kitubim. Ang nakasulat doon ay nomos. Wala rin Torah doon. Ang nakasulat ay nomos. Hindi nomoy. Nomos. Nomos. Tignan mo basahin natin basahin natin. Mateo 5. Mateo 5:17. Ang sabi ganito, pakinggan mo, babasahin ko sa Greek. Pakinggan mo, para matututo ka. Baka sabihin mo, patawag ka sa akin, teacher. Ito 17. Dali natin sa 17. Sabi dito, wait lang, bakit tayo magbukas? 5:17. Okay. Ito sabi Munso, hon, erkomay, erkomay, katalaim, nomos. Yan, nomos, nomos, hindi kitubim, hindi nibim, hindi rin Torah, nomos. Ano sa Greek yung ikapo? Dekate. Dekate. Yun ho sa Greek ang ikapo. May nabasa ka bang dekate sa Colossus 2:14 at Mateo 5:17? Di ba? Wala naman dekate doon. Ang mababasa sa Colossus 2:14 ay chiregropon ho dogmasin. Bakit mo naman kasi ginagamit yun? Wala kasing kinalaman sa topic out of context. Ngayon, hanggang ngayon gumugulong ka. Hindi ka naka-score kahit isa para ka sumusuntok sa hangin.
napatunayan po natin, mga kapatid, hindi ho nasira ang kautusan. Katunayan, sinunod pa ni Jesus ang kautusan. Siya ngayon nangili ng Sabat, Lucas 14:16. Ngayon, sino po ang... time na? Sino ang mas higit na makapal ang apong? Yung humihingi ng 10 o yung humihingi ng 1,000? Pakinggan nyo ho si Ginoong Soriano. Ito ho ang video ni Ginoong Soriano. Kailangan ko para maalisan ako yung isipin. Pero kung wala na ako pupili, 2,000 yung lang nag-iisang libo, pinalawang pumili mo. Eh, hindi ko lang alisan 20,000, nag-iisang libo lang. Ang pakinan nyo sa yung kapatid. Please. Nakikiusap pa si Ginoong Soriano. Ano sabi niya? Tig 1,000 lang, please. Kaya mo ba 1,000? Titignan natin kung kayanin mo. 1,000 inihingi ni Soriano. Ikaw mag-isip, kapatid. Hindi against ang ating Panginoon at mga apostoles sa ikapu. No? Ang pagtututol ay nandoon sa manner ng pagbibigay ko. Ikaw ba ay masaya o malungkot? Dapat masaya, siyempre. Hindi issue dito ang ikapu. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between SDA and MCGI. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magbigay ng pasasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito, sa mga magre-review nito, sa mga kung saan man makarating ang video na ito. At doon sa 112 na nag-comments, Brother Denmar, mauna ka bro, magpasalamat po. Okay. Maraming salamat unang-una sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makabalik sa ganitong larangan ng pakikipagdebate. At pinapasalamatan din natin ang bumubuo ng Advent Biblical International Ministry. Yan yung aming uniform, mga kapatid. Ng Advent Biblical International Ministry, kasama ko ang aking partner in crime, Brother Fernando B. Camacho Jr. at sa aking mentor, Dr. Aki Tulog. Yan. So, pinasasalamatan din natin yung ating mga kapatid na sumusuporta sa atin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Mga kapatid, maraming salamat po. At kayo din special mention dito. Lobat! Special mention. Lang bro, pasalamat lang naman. Special mention sa nagbigay ng ating salamin, no, si Dr. June De Leon, no? Ayan. Si Dr. June De Leon, ang ating elder sa Bustos, Bulacan, no? Paparating na yung aking bagong salamin. Maraming salamat, Dr. June De Leon, no? At yun po, mga kapatid, maraming salamat. At kayo aking inihabilin sa bago pala, maraming salamat, Brother Rasya, at kay Brother Mario, no, na ating nakausap ngayong hapong ito, no? So maraming salamat, Brother Rasya, dahil nanatili kang payapa, no, kahit medyo magulo yung ating naging debate ngayon. Okay? So kayo po ay aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kayo'y maghanda na, tayo'y maghanda na dahil si Jesus ay malapit nang dumating. Yan, so nakalimutan ko na yung akin line dahil matagal na ako hindi nagdedebate. Back to you, Brother Rasya. Okay, so I think si Brother Mario ay nalobat daw siya, pero ako na lang yung magpapasalamat sa kanya. Maraming salamat sa nanonood at lahat ng mga MCGI dyan na sumuporta kay Brother Mario. Thank you on behalf of Brother Mario. At Rasya TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama doon yung mga laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Denmar. Sabi niya he is available daw mga pag umaga and hapon kasi I think gabi yung work niya. Si Brother Mario naman, merong naghamon din kay Brother kanina at mag-uusap kami. Ayan. Ay kay Camacho. So tinanggap naman niya live at
pwede nyo akong gamitin as mediator mga kapatid sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV mga kapatid. At syempre naniniwala kayo sa aking kakayanan na mag-moderate. At kasama na din dito mga kapatid yung kondisyon ng ating mga debatista gaya ni Brother Denmar at yung ABM na group. Talagang meron silang kondisyon gaya ng dapat hindi ka freelancer, dapat naka-open cam ka. So meron silang mga ganun na kondisyon. So iba't ibang debater merong mga kondisyon. At syempre kasama na din yung ating mga obligation mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel. Gumawa ako ng bagong YouTube channel. Ipopost ko na lang. At dito mga kapatid, please support din yung dalawang ito, si Brother Mario, si Brother Denmar. At sa kanilang mga pwede nyo i-visit yung kanilang Facebook. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.